Bitin din ba ang sweldo mo? Kinukulang ka rin ba sa mga araw-araw mong gastusin? Ang hirap, no? Nagtatrabaho ka na, may trabaho ka naman, ginagawa mo naman ang lahat. Pero pagdating sa sweldo, parang dumadaan lang sa bulsa mo at hindi na sapat para sa lahat ng gastusin. Nakaka-stress at nakakawalang gana talaga yan. Sa ganyang sitwasyon, madali tayong mangamba at magtanong, paano na kaya bukas? May babayaran na naman ako sa paleko, sa internet, may sa boarding house, ganun. Pero dito natin kailangan tandaan kung sino ba talaga ang nagbibigay ng lahat. Ang Diyos ang ating pinagmumulan ng lahat ng bagay. Hindi lang ang ating sweldo, hindi lang ang ating kita. Kaya kahit pa parang kulang ang kinikita natin, hindi dapat doon nakatutok ang ating pananaw, kundi sa kapangyarihan at katapatan ng Diyos na nagbibigay ng ating pangangailangan. Sabi mismo ni Jesus sa Matthew 6:26, look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much valuable than they? Ibig sabihin, kung inaalaga ng Diyos ang mga ibon na walang trabaho o ipon, higit pa tayong kanyang iingatan at bibigyan ng pangangailangan. Ang hamon sa atin ay magtiwala na siya ang magpo-provide at hindi natin kailangan mag-alala ng sobra-sobra. Dapat natin gawin ang ating parte, magtrabaho lang tayo magsipag tayo sa pagtrabaho at maging masinop sa pera. Huwag tayong hintay ng parcel, add to cart. Pero higit sa lahat, kailangan nating unahin ang Diyos. Sabi sa Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ano daw? Kapag inuna natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, sa ating trabaho at sa ating mga desisyon, ipinapangako niya na ibibigay niya ang lahat ng ating kailangan. Hindi man yan sobrang yaman, hindi man yan sobrang daming pera, pero tiyak na sapat para mabuhay tayo ng marangal. Magtiwala lang tayo na hindi tayo pahabayaan ng Diyos. Yun lang. Good night. God bless.